Iba, mga kaibigan, yung dumating na plaka sa'yo na galing sa LTO. Iba yung plate number. Tapos, meron pa dyan na nagdoble yung kanyang plaka. Kasi nga, meron siyang online at meron din siyang walk-in at nagkaroon din siya ng walk-in. So, mga kaibigan, ganito lang gagawin natin. Kung sakasakali naman na ganun ang mangyari sa inyo, pero ang totoo ay talaga pong iba yung number na dumarating sa atin. Meron po nangyayari na lahat ay magkakaiba po. Pero meron din naman po na nangyayari na same lang yung kanilang last digit na number doon sa kanilang plaka. So, anong gagawin natin? Pumunta po tayo sa LTO. Ipa-update po natin yan. And then, kung makakuha po tayo ng certification, mas maganda. Meron po tayo yan at humingi po tayo. Kasi nga po, ito po yung nagpapatunay na yung ating plaka na gagamitin ngayon or ginagamit mo na ay iyon po talaga yung nakalagay doon sa ating certificate of registration or tugma doon sa ating motor number at doon po sa ating chassis number. Kasama na rin po kung sino yung nakalagay doon sa certificate of registration. Ngayon naman, kung doble yung plaka na nakuha mo, unang-una, kaya po naging doble yan, kahit kayo alam niyo yan, na nag-inquire or nagpa-deliver kayo through LTO tracker. Ngayon, nung nalaman nyo na balitaan ninyo na meron ng caravan, merong bigayan o merong plate distribution sa malapit sa lugar ninyo na LTO, ang ginawa po ninyo, pumunta doon at kumuha pa rin ng bagong plaka. Kaya po, nagdoble yung plaka na ginagamit mo or na binigay sa iyo. Ngayon, anong gagawin mo? Siyempre, ipapa-update mo dyan. Kaya lang, isa lang naman talaga ang pwede mong ipa-update dyan. Kasi, isa lang din yung may-ari noon. Diba? Hindi mo pwedeng ipa-update yung dalawa at lalabas sa system nila na mayroon ng update yung isa. Okay? So, yun ang lagi nating tatandaan. And then, sa mga kaibigan natin na malalayo, ipa-deliver nyo na lang po yung plaka ninyo at huwag nyo na kayong pumunta sa malalayong lugar na LTO para kunin po yan. Pwede na po i-deliver yan kasi ginagawa na po ni LTO lahat ng paraan para maging mabilis ang pagpapadeliver ng mga plaka sa lugar natin. Luzon, Visayas, Mindanao ay pinapadali po nila yung pagpapadeliver niyan. Sa mga wala pa pong plaka, 2017 pababa, kunin nyo na po ang inyong mga plaka, yung mga bagong plaka ninyo. So, lagi nyo i-check din yung aking Facebook page. Nag-upload po tayo dyan kung saan at ano ang available na LTO branches Saturday or Sunday na bukas. Okay? Para doon kayo kumuha. Hindi na po hassle. Kasi nga po Saturday, Sunday, nagbubukas po ang mga LTO. Hindi lang LTO, pati po yung mga mall, tsaka pati po yung mga ibang politiko, ayan, nagkakaroon din po sila ng plate distribution sa lugar nila. Meron pa nga po sa covered court, meron po iba dun sa may City Hall, may mga ganun po na lugar. Kaya mas maganda, i-check nyo po yung LTO sa lugar ninyo. And makikita nyo po, nag-update sila dyan kung saan-saan magkakaroon ng caravan o plate distribution. Tulad ngayon, yung mga SM, nagbibigay na rin po sila ng plaka, yung Robinson Galleria o Robinson Mall, meron din po silang distribution ng mga plaka. Kaya abangan ninyo, tignan nyo rin yung mga mall sa inyo, baka po kayo ay mabigyan na ng bagong plaka. Pwede ba raw magkumuha ng plaka yung expired? Pwede po yan, nakakakuha po. Yung iba ha, hindi natin nila lahat, pero yung iba, mas marami ang nakakakuha na kahit expired na yung kanilang rehistro ng kanilang motor. Kasi nga po, ang importante naman, meron tayong yung requirement ni LTO na photocopy ng OR, ng CR, yung ID ng kukuha or deed of sale pag po ito ay second owner. Yung iba naman po mabait, kahit po walang deed of sale, binibigay na po nila sa atin yung ating bagong plaka. Okay? And then, yun po, kung meron na tayong bagong plaka, ingatan po natin siya. At pwede naman tayo maglagay ng back hover o yung protection para sa ating mga bagong plaka. So, yun lang mga kaibigan, mag-update pa po tayo para sa mga wala pang plaka at kung saan nyo kukunin yung inyong bagong plaka. Bye! Thank you!